Oy, halika dito. So, nagti-trigger na naman. Dito muna tayo, sir, sa kabis. Dito na. Noah. Uy. Uy, naligalig mo ngayon maglakad ah. So, ato, ngayon lang to ginagawa ni Gemma sa akin na nagliligalig. Pero pag nilalabas ko to, hindi ito ganito masyado. Hindi siya lingon ng lingon kung saan saan. One point. Uy, dami ah. Ah, good job. Uy. Pero dapat kasi kahit excited yung aso, masanay na siya na maalis yung ginagawa niya na gano'n. Yes. Ito lang. Gemma. So, ano yung napapansin nyo kapag lingon ng lingon si Gemma sa paligid? Gemma, no ah. Gem, dito ka. Nice. No, dito ka. No ah. Good job. Dito lang. Oh, yun kasi yung nasa isip nito eh. Pag ilalabas siya, yun na yung gagawin niya. Ayan. Babalik. Hindi pa kami nakapunta ron eh. Doon tayo sa ano, sa pa ano, pa pure gold po. Dito na, lumakad ka na, huwag pansinin yan. Yep. Good job. Oy, Gemma. Shh. Napapansin niyo yung nakataling aso? Sa mga asong gumagala? 'Di ba, pares naman po silang tumatahol. So, ang difference lang nila, mas mataas yung risk nung asong nakatali. Asong nakatali kaysa sa asong gala na pag-alagala lang dito. Kasi na dun may pusa na dun nabubuo yung drive nung aso na ma-develop na magganon hanggang sa pag napatid na yung tali. Ayun, talagang mga habol siya literal. So ayun, may aso din doon, may malinwa. So dadaanan din natin yan. Tinaihan yung ano. Tinaihan yung ihi mo, Gemma. Panis, lalaki pala yun. Gemma, halika dito. No.
Kahit na sabihin mo yun, hindi ka papakinggan ng aso mo. Kaya mas magandang idiretso na lang yung aso. Tumayo yung aso, hindi niya dinakot. So yun pa, may pusa pa dun. So ngayon lang kami naka-encounter nung may nilalakad na aso na kasabay namin ngayon. Kasi nung mga nagdaang araw, wala naman akong kasabay. Kahit lalaki, Gemma, papatulan mo. Hindi may-ari nag-exercise. Halika. Dito tayo. So lalaki na yun ha, yung aso na yun. Lalaki yun, yung aso na yun. Pero may gustong gawin si Gemma doon. Ayun, may aso din doon. So, ayan, nakagala lang yung aso. Ito pa. Oh, no ba? Bakit ka na? Hindi mo magagawa yung gusto mo. Sit mo na. Nakakadalawa ka na ha. Ito lang ginagawa. So yun yung ginagawa ni Gemma sa inyo. Diretso. Pag ano, diretso. Diretso lang. So, pag ano na, kung nasanay na siya, Gemma, kaya hindi ko na siya pinapansin sa ganyan, hindi ko siya kinokorek. Wala na siyang nararamdaman kahit i-correct ko siya. Kumbaga, kahit sabihin mo si Gemma ng no, o nang kahit i-pressure mo sa neck, jerk mo nang i-jerk, hindi makikinig si Gemma. No. Kahit yung prong collar ko, di effective sa kanya yun eh. Gemma? Pre. Dito. Nakakalawa na, nakakalawa ka na.
Good. First week ng June, nare-release na yun. Ah, kailan ang vaccine niya? Nare-release July yung 7-in-1. 7-in-1 pala yung nalagay dyan. Kailan yung vaccine niya? Nare-release siya sa ano. Sa first week of June next week. Pwede. Pinapansin, Gemma. Ito ka. Good. Kasulong mo ah. Ang ginawa ko para iluwa niya yung plastic. Ayan po. Alin po? Alin po? Ha? Ah, yung pinapainom? Kayo po? Pwede naman po. Dito ka, huy. Huy, dito. Ay, nagtatusan tayo. Yan na. Ano? Ano iniisip mo ah? CCR ka ba? O may iba ka pang gustong gawin? May babae? Uy, Lalaki yan. Bukas na tao. di niya lang nakita. Di niya lang mo siguro nakita. Dito ka. Nagwawalis, papansinin niya kaya? Yung nagwawalis po. Yes. Yes.
Ang mapapansin nyo kahit paano yung leash nare-relax po. Nare-relax siya sa leash. Hindi po nate-tense na ganun. Nakababa lang po. Good girl. Sayang wala yung ano, hindi na lumabas. Yung aso na isa. Hoy, ano na Gemma? Kung may iba kang nasa isip pa. Pa tayo uwi. So ayun, may pusa doon. May tayo magpapahinga. Kung saan may pusa, ayun. Dito ka. Ito lang, kami. Sit na. Mahanap mo ba yung pusa? Sit po na. Sit. Yan. O ano, nakita mo na. Anong gagawin mo? Hoy. Hindi, okay lang po yun. Ay, ganito. Okay lang yan. Safe naman siya eh. So, kaya ako gusto dito magpahinga. May stressor. Bahala siya. Tignan niya yan. So, yung dog nyo, kahit kinokorek siya, wala na siyang nararamdaman na kinokorek siya. So, kaysa naman sigaw-sigawan ko siya, no, no. O kaya, i-correct ko siya ng i-correct ng leash. Hindi ko na ginagawa. Kasi hindi niya ako pinapansin sa ganung way. Hindi ko naman siya pwede sipain para lang i-correct ko eh. Pwede ko yung gawin, pero ayoko lang. Kasi baka mamaya, pag ginawa ko yung ganung klaseng negative punishment, yung negative correction na ganun, baka matuto siya mangagat. Kasi nasaktan siya eh. Yung tipong sit. Pag yung aso niyo gumawa ng bad behavior, pwede ko siyang sampalin, pwede ko siyang sipain, yung ganun. Wala magre-reinforce dito, ano. Maaring gawin niya, masaktan siya, matakot. Maaring sa sobrang takot niya na nasaktan siya, nakaramdam siya nun, gamitin niya yung bibig niya, mangagat. Kaya hindi ko ginagawa yung ganung correction sa aso niyo. Kasi may mga correction na ginagawa para yung aso niyo magtigil sa ganyan. Yung iba, hinahampas ng leash sa mukha. Yung iba, tinatadyakan yung aso. Minsan pag gano'n, binibigyan ko ng ng treats para ma-redirect yung kanila. Yes, pero ang totoo kasi nun, nirewardan nyo siya sa ganung behavior. Hindi, ibig sabihin, bago mo ibigay sa kanya, pag ano mo gano'n, pagsunod niya sa'yo, saka mo bigyan ng... Pero ginawa niya na yung behavior. Oh. Hindi, ibig sabihin, ginawa mo na yung ano, na-redirect mo na yung aggressive. Yes. Kaya kunyari, ganyan, pag hitak mo ganyan, pag tinitak mo ganyan, ayan, bakit ka bibigyan ng ano? Pero ang pinaka na rewardan siya na behavior is yung ginawa niya. Pero maganda rin yung nagawa niya na gano'n na niredirect niyo siya. Pero ang napaprogram sa aso niyo kasi after niyo reward niya siya ng gano'n, yung Sumunod siya. sumunod siya. Pero yung huling ginawa niya, doon nagmatter yung reward. Pero, nag-react siya. Hindi every time mangyayari. Yes. So, kumbaga sa ano, makalimutan niya yung ano. Oh, ano? Lang yan. Pero kaya ni Gemma pumasok dyan. Pag binitawan mo yan, gaganon mo sa ilalim. Yes. Gaganon sa ilalim. Kaya ginagawa ko to na dito ko lang siya nilalagay. Wala na akong ibang ginagawa kundi pinapaupo ko na lang siya para matutunan niyang manahimik. Na matutunan niya na i-handle yung ano niya, yung Dito may sinabi. activity. Meron siyang pusa na hindi niya tinatawanan sa amin. Meron ba? May kilala kang pusa, bakit kaya? Baka naman kaya mo hindi ginagawa yun, baka naman kinalamot ka o baka naman siguro ano, may ganun din talagang Hindi, parang yung pusa yata na yun yung sumasalo din sa isang aso namin kumakain. kumbaga nakasama nyo na dun sa Hindi. Yung sa aso lang na isa. Okay. Sa aso puti. Hindi rin na ano, parehas na hindi na inaano yun. Wala na yun. Kasi may mga ganun talaga na minsan kung sino yung
nakakasanayan ng aso Oo. na ibang kasama nila pag lumalaki sila. Oo. Yun yung nagiging parang kasama nila sa buhay. Sit gano'n. Na ano, parang companion na rin. Oo. Sit. Sit gano'n. Dave ka lang dyan, nanahimik ka dyan. Diba? Ayaw niya talaga. Para siyang may spring. Pero kahit sa paano, kahit ganun, hindi niya naman Practice yun na lang. ano eh. Pero kung na nakikita yung significant improvement niya dahil nakakaisang linggo pa lang. Nakikita mo yan. Sana nga magbago ka. May mga aso matagal magbago, may mga aso naman na nagbago, pero babalik din yung galit. Kasi Pag hindi na training yung kunyari wala na yung nagturo. kamukha nung sinabi ko yun. Retooling yan, retraining yan. Kasi matagal po yun. Oh, mahirap talaga yun. Pero yung kung sila, may remnants pa siya ng previous training. May mga bad, sa kalbo. Dito ka na magpapahinga bago ka umuwi. Ganyan lang. Dito dati ng kotse, di ba? Tinatambayan din ng pusa yun. Kasi malilim eh. May hiding place yung pusa dyan. Dito lang, hindi mo na pwede gawin yung ganyan. Sasabihin mo eh. Ganyan lang. Ano? Yan, dito lang. Matali niya ata sa akin. Wala yun, yung pusa yun. Nanganak pa yun sa amin eh. Hmm. So, nandun na si Gemma nun. Kaya, So, anong ginagawa ni Gemma nung may nanganak na pusa sa iyo? Opo, anong ginagawa ni Gemma? hindi doon, yung pusa din, doon din sa gilid dumadaan, doon sa may pagdang sa kabilat. Ah, So, kumbaga sa tinitignan lang ni Gemma. Yung particular na na yun, ha? Pero mayroon siyang pusa lumalapit pa lang sa lumalapit pa lang sa gilid. nag-react na siya. O kaya nandun sa itaas ng gato, nagalit na si Gemma. Parang sinasabi, hindi ka tiga rito eh. Yung yatang aso, yung pusa na yun, nabutan na niya. Ito ka. Ay. Basta. Bili kong yelo po. Oh, ayan na, Gemma. Lalabas na. No? Nananahimik yung pusa, Gemma eh. So, nakadaming reactive ka. Nakadalawa ka sa aso, nakadalawa ka sa pusa, tapos nakakuha ka pa ng plastic. So, ginagawa ko avoidance. Sa akin, ginagawa ko, ginaganyan ko na lang talaga si Gemma. Ayoko lang siyang i-correct nung sinasabi kong correction sa inyo kanina. Kasi baka mamaya, once na ginalaw ko yung aso niyo sa ganung correction, magbago yung aso niyo. Pwedeng matakot, pwedeng magalit. Kasi pwedeng may reinforce yung aggression niya doon eh. Kaya sinasabi ko sa inyo yung ganun, may mga correction kasi na ganun na ina-apply sa aso pag may mga ganitong bad behavior. Pero dapat depende yun sa hindi lang po extreme. Depende kasi yun sa asong pagkagamitan. Sabi mo na din ito eh. Kasi yung aso nyo, hindi naman siya yung hindi siya yung tipo ng aso na kunyari kinorek ko siya tapos hindi siya tinatablan. May mga times na hinayaan ko man na siya ilang araw na ganun pa rin. Pero once kasi na magawa niya na yung isang bagay na tulad yan, yung ginawa niya kanina sa plastic, yung nakuha niya yung plastic sa akin. Ano pong ginawa ko kanina? Inila ko yung leash, pero inangat ko yung leg niya, di ba, yung ulo niya. Pwede kong gawin yun kung sakaling ulitin niya yun ulit. Ginagawa ko siya. Then, kung sakali naman mangyari yung kunyari na patid yung leash,
o nakakagat siya ng aso o pusa, pwede ko siyang i-correct yung ganun. Kaso nga lang, late na. Nagawa niya na yung bad behavior. Kaya hanggat maaari, ayoko siyang i-correct yung gaganunin ko yung aso nyo, yung pwede kong sipain o sampalin o paluin ng leash sa mukha. Usually, nagkakaroon ng negative. Ayoko kasi gawin yun, lalo na, hindi ko naman yun aso eh. Pangalawa, pag ginawa ko yun, pwedeng mag-result sa kanya ng negative yun na ikatakot niya o kaya Mare-reinforce ikakagat yung bad niya. behavior niya. Pwede kasi mangyari yun, yung malaman niya na ako yung nag-correct. Pwede siyang hindi na siya natuto, natakot na lang siya. Yun. O kaya naman, kung sinaktan ko siya, kung kinorek ko na, ang ginawa ko, after ko siyang i-correct, hinabol niya yung paa ko. Kasi nakita niyang ako yung sumakit sa kanya eh. Pwede niyang matutunan yun, nakagatin ako. Pag nangyari yun, once na gumanon lang ako, mangangat na yaso niyo. Kasi nagkaroon siya ng Stimulus. ng negative thinking na, uy, may gumalaw na legs. Ito yung sumakit sa tagiliran ko. Stimulus niya eh. Pag ang ginawa ko doon, nung nag-stimulus niya, kinagat ko, yung ganun din ang magiging yan. Kaya ayoko gawin yung ganun kasi nga, wala naman dahilan para gawin yun. Marami pang pwedeng way para turuan yung aso. Pero, pwede ko yun gawin, depende sa aso. Hindi naman porket ganito yung aso nyo na nagtatatawol at nangihilan ng pusa. Ibig sabihin, dapat gawin ko kagad yun. Siyempre, hindi. Kaya nga, may mga iba't ibang way para mag-correct ng aso. Lalo na kung yung aso, first time mo lang ma-meet, o kaya 1 week mo pa lang na-meet, hindi mo naman pwedeng i-correct agad ng i-correct eh. Kasi hindi ka naman yan totally kilala pa eh. Bakit ganito lang yan eh? Ang estudyante ba na tinuturuan ng isang teacher, kilala niya na ba agad sa loob ng isang linggo? O bakit nag-aaral pa yung estudyante sa loob ng isang taon? Para mag-grade 2, para mag-high school, taon-taon. Doon nakikilala ng teacher yung ugali ng bawat estudyante niya. Sa aso ganun din. So hindi kailangan minamadali yung training, hindi kailangan porket alam mo kung paano mag-correct ng aso, yun ay gagawin mo kasi yun yung ginawa mo sa iba eh. Teka lang, stay. Mag-i-stay. Dahil sana lumabas pa yung aso dito, oh. Kahit ilakad-lakad niya lang habang nandito si Gemma. Ayun, may aso pa dun. Kaso nga lang, ito yung problema natin. Hindi naman porket kailangan makakita tayo ng stressor ni Gemma, lapitan natin. Makaka-istorbo tayo sa ibang tao. Avoidance yung ginagawa ko. Yung nakita ko ng ano daw. Sa akin, kung sino lang yung makasabay natin dapat, yun lang. Kung ano yung nangyayari sa realidad na, kunyari, nakatampay lang tayo dito, pero may ginagawa po talaga tayo kay Gemma, na naghahanap tayo ng baka may nagwawak ng aso, yun na yung chance. Pero yung hahabulin pa natin yung, kunyari, may nagdodogwalk, tapos dadali na si Gemma doon, para lang natin dinadala si Gemma sa sa ikakapahamak niya. Lalo na, ito yung isa pang problema, ang mas nagbibigay ng risk na aso yung maliliit na aso, hindi malalaking aso. Kasi sila yung mas mukhang matapang kasi sila yung barking ng barking, sila yung react ng react. Tapos kahit yung aso hindi naman nagre-react, mabibisit na dun sa sa maliit na aso. Next week, ano ka na? Rabies, ano ka na? Ay pag may rabies vaccine siya, wala siyang training. Pag gano'n? Pahinga siya kahit mga isang araw o dalawang araw. So, gawin natin yan, sa Saturday na ako na si Papa Vaccine. Para Monday, pwede. Yes. So sanay naman siya sa vet. So, ano, matagal na ano eh. So ilalakad nyo na lang siya doon pag Takot na takot. Hindi, sabay natin sa Saturday. Magte-training tayo. Diba? pag hindi ako hindi ko Pagka ano natin, pagka walk natin doon, pagdating natin doon, tapos saka natin pabaksin, tapos uwi na. ano po yun, magti-training po ba sa Saturday o Oo,
at the end of the training, saka natin siya palagyan ng ano. Ay, ng pagod yung aso. Ganito na lang. Punta na lang ako dito, samahan ko na lang kayo magpabaksin ng aso. Ganun, hindi pwedeng i-training siya na ano. Tapos May stress vaccine. yung aso niyo eh. Hindi, sandali lang yun eh. O sige, sige lang, okay lang po. Tingnan natin. Ginaganon lang naman yun. Sanay naman ito sa ganun. Ginaganon. May naalala ko na mga may aso doon dahil matagal lang hindi ano. Pero mga ano yung nakikinig yan. Mas maganda sana kung walang ano. Sige po. Aso doon sa ano. Walang aso doon sa... Sa clinic. Eh, galit ka na naman ha. Ayan, plastic.